ang Victor Magtanggol ay actually astig na teleserye, at least sa pilot week nito. So ang pinaka-foundation nito ay sobrang daming potential kung naisagawa ito ng maayos. Essentially, Norse mythology lore, yung background na nasa kwento nito at may mga ilang century, mga ilang panahon ng lumipas after ng mga pangyayari nito, yung Ragnarok at yung pagkatakda ng kamatayan ni Thor mula kay Jormungand at babangon muli ang mundo ng mga kasamaan. Ewan ko ba ako ng tawag doon. Basta pinamumunuan siya ni Loki para magasik sa taong 2018 muli at kailangan ng bagong mamana sa makapangyarihang mito na si Thor mula sa kanyang armas na Mjolnir. Mula doon pa lang, astig sa totoo lang yung mga nakikita ko at saka yung mga ilang lore background explanation. Yung signs na yon na nakita nyo sa unang pilot ng palabas, no? Pilot week. Mula ron, medyo bumaba na yung quality pagkatapos nun. So, yung magmamana sa Mjolnir ay si Victor, ginampanan ni Alden Richards, at yung performance niya ay okay lang. Nakonbinsi din naman ako na at least worthy siya na maging tagapagligtas. Makuha yung Mjolnir at least. So, napili siya at masyadong katawa-tawa kasi hindi mangyayari yon sa kanya. Hindi siya magiging superhero kung hindi siya lumipat sa Canada. So pumunta siya ng Canada para hanapin yung nanay niya na nagtanan at nagkataon din na nagtatrabaho siya sa isang Norse mythology themed museum doon at nagkataon na yung curator ng museum na si Magnus ay avid fan or at the least may malaki siyang fondness sa mythology at nagkataon rin na manak siya ni Thor na parang may malaking ini-imply na parang nanggaling siya sa mundo, pumunta siya dito sa Midgard, parang galing siya dun sa Asgard, di ba? Pagkatapos ng Ragnarok. Tapos yung parang ginawa niya ata, parang pumunta siya dito sa Midgard, sa mundo natin, tapos parang siya yung anonymous na nag-spread ng kwento nito sa mundo natin. Parang ito yung ini-imply dito. Parang weird lang, pero okay naman. Isipin mo lang yung parang implications nun. Pero wala na yung kinalaman sa serye kung ano bang iniisip ko dun. So, siya yung tutulong na makuha ni Victor ang kanyang nakatakdang destiny para sa kanya. At isa nga rin pala siyang Canadian, so English speaking siya. At yung nakakatawa doon, sa mundo ng mga Diyos, nagtatagalog sila. Tapos parang dito sa Canada, parang nag-English siya. Yung nakakatawa lang doon, parang nagkukunyari siyang di siya nakakaintindi ng Tagalog habang nakikipag-interact siya ng una kay Victor. At hindi lang yun, parang nalagay rin actually na Filipino yung lingwahe ng Norse gods dito. Pero whatever. Bakit kailangan pa Canadian to si Magni habang yung iba automatic na nagtatagalog? Ewan ko. Actually, marunong pa siyang Tagalog, ganun. Like sa sinasabi ko, kakomplement ko muna yung mga nangyari sa pilot week. Pinatay ni Modi si Magni, then hinabol si Victor ni Loki. Kukunin niya nga pala itong Junk Griper at ewan ko, sabi na itong mga gloves na kailangan pala suotin para makarga yung martilyo ni Thor. At habang na-introduce yung mga ilang MacGuffins, marami pang ma-introduce dito. Hindi ko ba papangalanan lahat? Napapaisip ako at may ganito pa talaga sa Norse mythology. At habang pinapanood ko yung palabas na to at na-introduce yung mga ilang MacGuffins na yon, nagsisearch ako sa Google, parang pina-fact check ko at halos lahat naman dito ay totoo. At natutuwa ako na parang ginamit nila yung mga ilang deep cut references or kaya mga kung anong MacGuffins o kaya mga bagay pa sa Norse mythology. Bilib ako doon sa totoo lang mula sa ilang minute details. Granted, hindi ko pa nababasa yung source material pero doon pa lang nakaka-appreciate na kung ano bang pinag-research ng mga writers dito. May isa nga palang bagay dito na parang gawa-gawa lang na MacGuffin na na-introduce dito. Kaya alam mo kung ano yung kabubuhan na ano bang na-introduce na MacGuffin dito. At ito yung parang tinatawag na Asgardium. Para itong mga Infinity Stones na makakagawa ka ng isang normal na tao na halimaw mula sa Norse monsters. Like, ito, kunin mo tong mga tao na to at magiging si Hela, Surtur, at saka yung werewolf. Ewan ko kung ano bang mga halimaw kung ano bang nakita nyo sa Marvel movies, ewan ko. Like, what the F? Ano ito? Tapos, ni-research ko, wala pala nun. Kaya pala, parang kalokohan yung element na to. Anyway, so, ayun, sa pilot week, na-compliment ko naman, sa the rest ng serye, baduy. Ano pa ba hindi ko pa nasasabi sa palabas na ito na meron?
infamous yung palabas na to noong 2018. So, I mean, gusto ko i-compliment yung palabas sa pagiging accurate sa Norse mythology, pero maliban sa bad CGI at mediocre na action, typical na serye lang ito na ma-enjoy ko kung 3 to 5 years old ako, or kaya yung mga ilang action na 3 to 5 years old. Alam ko, naging nostalgic ako sa Captain Barbell ng GMA ni Richard Gutierrez, pero di ko pa yung napapanood since. Kaya kung pinanood ko yun ngayon, baka makornihan ako. Meron din itong soap opera drama na medyo mukhang out of place, pero naintindihan ko kung ba't sila nandito. Nagde-develop siya ng character development sa ating bida at importante naman, effective, kaya gusto ko naman yung parang pagkagawa nila doon. At yung mga ilang natin na mga performance ng artista doon, okay naman, typical, pero okay lang. Sa tingin ko, yung pinaka tumama sa mataas dito ay si Jan Estrada bilang Loki. Super generic siya ditong kontrabida, pero yung foundation nito, Loki, Diyos ng kalokohan sa mythology, astig na kontrabida, tapos mas lalo pa siyang ginawang astig ng Marvel. Pero yung pinaggagawa niya dito, generic, mula sa plano niyang sakupin yung Midgard. Yung ginagawa ng Jan Estrada Loki dito ay yung mga ilang normal na nakita niyo sa mga ilang superhero na pelikula. Like yung Joss Whedon version ng Justice League, pati rin yung Zack Snyder na Justice League, pati na rin yung mga ilang Avengers. Yung mga ilang example ko, marami kang makikita nun sa mga ilang superhero movies kung saan may skybeam na mangyayari. At kahit generic siya, natutuwa ako para kay Jan Estrada kasi mukhang ina-enjoy niya yung sarili niya habang, dito sa performance niya, habang yung mga iba ay parang at least aware sila sa pinaggagawa nila, yung mga ilang artista dito. Pero sa ilang degree, nagawa naman nila yung best nila. Sa lahat ng sinabi ko, di naman ibig sabihin dislike ko yung buong palabas. Na-appreciate ko at least yung passion mula behind the scenes. Pero ang pinaka di ko talaga gusto dito ay yung politics aspect na ginawa nila dito para kay Eric Gison. At nakakainis yun. Hindi naman sa parang pangit yung nakikita ko. Naintindihan ko at saka effective yung nangyayari. Yung acting nito ng mga ilang nakasurround sa element na yon. Pero para sa akin, napakawalang kwenta at ayaw ko itong makita. Parang hindi tama na may ganitong element or kaya drama sa mundo, sa parang kwento na ginawa nila dito. Sa ating mundo na pinagdaanan ng mga mito, Diyos at Diyosa. Parang, dito, fantastical yung nangyayari. Alam nyo ba yung pakiramdam na nabubuhay ka sa fantasy tapos biglang may dumaan na realism na politics? Hindi lang tumama to para sa akin. Overall, sa buong teleserye, bibigyan ko siya ng 5.5 out of 10 at nagiging mabait na ako para doon.